Sa araw na dapat siyang ikasal, pinili ni Amara na ihinto ang seremonya at ilantad sa harap ng alta sosyedad ang panlilinlang ni Joaquin at ng kanyang ina. Sa isang iglap, ang kasalang inaakala niyang simula ng panghabambuhay na pag-ibig ay naging entablado ng katotohanan at dignidad. Ngunit kapag nabunyag na ang lahat, handa ba siyang iwan ang lahat upang piliin ang sarili at isang buhay na malaya? Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kasama sa bawat kwento. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod na muling maghahatid sa inyo ng isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw sa pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala raw ang pundasyon ng isang matatag na relasyon. Pero paano kung ang mismong pundasyong ito ang siyang gagamitin para unti-unting wasakin ang iyong pagkatao? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang isang pag-ibig na inaakala mong sayo laban sa isang katotohanang pilit na isinisigaw ng iyong isipan? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Amara. Napangiti si Amara habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang kulay gatas na wedding gown na may masalimuot na burda ng maliliit na perlas ay tila isang panaginip na niyakap ang kanyang katawan. Bawat tahi, bawat kurba ay perpekto. Sa likod niya, ang mahabang belo ay parang ulap na lumulutang sa sahig ng mamahaling bridal shop. Ito na yon, ang sandaling pinangarap niya mula pa noong bata siya. Sobrang ganda mo, mahal ko. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mula sa salamin, nakita niya si Joaquin na nakatayo sa may pintuan ng fitting room, nakasandal sa hamba, at may ngiti sa mga labi na kayang tumunaw sa kahit sinong babae. Suot nito ang isang kulay abong suit na lalong nagpatingkad sa kakisigan nito. Joaquin, hindi mo pa dapat ako makita ng ganito, saway ni Amara. Kahit pa ang puso niya ay tumatalon sa kilig. Bad luck daw yan. Tumawa lang ito at dahan-dahang lumapit. Hindi ako naniniwala sa bad luck. Bulong nito, ang hininga ay mainit at mabango malapit sa kanyang tainga. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at iniharap siya palayo sa salamin upang ito na mismo ang kanyang maging salamin. Ang swerte ko na nga dahil sa lahat ng babae sa mundo, ako ang pakakasalan mo. Ang bawat salita ay tila musika sa pandinig ni Amara. Hinaplos ni Joaquin ang kanyang pisngi at sa paraan ng pagtitig nito, puno ng pagsamba at pagmamahal, ay nawala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ito ang lalaking ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang kanyang simula at wakas. You look breathtaking, Amara. Dagdag pa nito, ang boses ay halos pabulong. Higit pa sa lahat ng pinangarap ko. Napangiti si Amara, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Ikaw din naman, sagot niya. Bagay na bagay sa'yo ang maging asawa ko. Nagtawanan sila, isang tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid, sapat na para makuha ang atensyon ng bridal shop owner nang ngumiti lang sa kanila mula sa malayo. Halika na, sabi ni Joaquin matapos ang ilang sandali habang marahang pinipisil ang kanyang kamay. Hinihintay na tayo ni Mommy para sa dinner. She prepared something special for us kanina. Ang mansyon ng mga De La Cruz sa Forbes Park ay palaging may kakayahang magpabagal sa paghinga ni Amara. Mula sa malawak na hardin na may mga naglalakihang puno hanggang sa matatayog na pinto na bumubukas sa isang pasilyong may kumikinang na sahig na gawa sa marmol, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Isang malaking kristal na chandelier ang nakabitin sa gitna ng kisame na nagbibigay liwanag sa mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang ina ni Joaquin, si Cynthia de la Cruz. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang ngiti nito
Isang ngiting kasing perpekto ng lahat sa bahay na ito. Amarahija, you look lovely as always. Bati ni Cynthia, ang boses ay malambing, habang papalapit ito para bumeso sa kanya. At ikaw naman, Joaquin, kanina pa kita hinihintay. Pasensya na po, Tita Cynthia. May tinapos lang po kami sa wedding preparations. Magalang na sagot ni Amara. Call me Mommy Hija. Malapit ka nang maging isang De La Cruz. Pagtatama nito sa kanya, habang inaakay sila patungo sa engrandeng dining hall. Ang hapunan ay naging masaya at puno ng kwentuhan. Pinag-usapan nila ang mga huling detalye ng kasal, ang mga posibleng destinasyon para sa kanilang honeymoon, at ang mga plano nila para sa hinaharap. Puring-puri ni Cynthia ang galing ni Amara bilang isang arkitekto at sinabi nitong ipinagmamalaki niya ang magiging manugang. Ramdam na ramdam ni Amara ang pagtanggap at pagmamahal. Pakiramdam niya ay kumpleto na ang lahat. Nang matapos sila sa kanilang dessert, biglang nagkaroon ng pagbabago sa aura ni Cynthia. Ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging mas seryoso. Speaking of the future, panimula nito, habang sumenya sa isang katulong na may iniabot na isang mamahaling leather folder. Inilapag ito ng katulong sa mesa, sa tabi mismo ni Amara. May inihanda akong regalo para sa inyo ni Joaquin, sabi ni Cynthia. A wedding gift to secure your future together. Nagtatakang tiningnan ni Amara ang folder. Hindi ito mukhang isang regalo. Binuksan niya ito at nakita ang makakapal na dokumento na puno ng mga salitang legal. Sa pinakaibabaw, nakasulat ang mga salitang Trust Agreement. Isang kasunduan po? Nag-aalangang tanong ni Amara. Tumango si Cynthia. Ang kanyang ngiti ay hindi natitinag. It's just a simple trust agreement, Hija. I will manage some of your assets, particularly the inheritance from your late father, and invest it para palaguin pa natin. Think of it as my way of welcoming you to the family by making sure you are financially secure. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Amara, ang pamana ng kanyang ama. Ito ay isang bagay na napaka-personal at sagrado para sa kanya. Bakit kailangan itong isama sa isang legal na kasunduan? Bago pa man siya makapagsalita, inakbayan siya ni Joaquin. It's a brilliant idea, mahal. Mommy is the best when it comes to business. We should trust her. Sabi nito, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Nginitian siya nito ng matamis, ang parehong ng ngiti na kayang magpabura ng lahat ng kanyang alinlangan. Oh, don't worry about it tonight. Malumanay na sabi ni Cynthia, na tila nabasa ang pag-aalangan sa mukha ni Amara. Dalhin mo muna, basahin mo kapag may oras ka. It's just a formality para sa kinabukasan ninyo. Wala nang nagawa si Amara kundi tumango at isara ang folder. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amara sa kanyang kama. Ang mamahaling leather folder ay nakapatong sa kanyang bedside table, tila isang mabigat na paalala ng nangyari kanina. Ang kwarto niyang simple at komportable ay tila sumisikip dahil sa presensya nito. Bumangon siya at muling binuksan ang dokumento. Sinubukan niyang intindihin ang mga nakasulat, mga legal jargon, mga clause, mga probisyon na hindi niya maintindihan. Ngunit isang parirala ang paulit-ulit na tumatak sa kanyang isipan. Exclusive and irrevocable rights. Isang katanungan ang umikot sa kanyang isip. Bakit kailangan ng ganito? Hindi ba't sapat na ang pagmamahal at tiwala? Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman sa buong relasyon nila ni Joaquin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong mapagkakatiwalaan niya ng buong buo. Isang tao na ang karunungan ay napatunayan na ng panahon. Hinahanap ng kanyang mga daliri ang isang pangalan sa kanyang contacts. Nang makita niya ito, isang pangalan na palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pinindot niya ito.
"Mama." Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatigil sa ibabaw ng call button, habang ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa pagitan ng pag-ibig at isang bagong usbong na pagdududa. Ang biyahe mula sa kanyang kondo sa Bonifacio Global City patungo sa tahanan ng kanyang ina sa Quezon City ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Iniwan ni Amara ang malamig na kalsada na napapalibutan ng mga gusaling gawa sa salamin at bakal, isang tanawing pamilyar sa kanya bilang arkitekto, ngunit ngayon ay tila kulang sa init. Habang tinatahak niya ang EDSA, unti-unting napapalitan ang tanawin ng mga mas pamilyar na gusali, mga puno at mga bahay na may kwento. Pagpasok niya sa gate ng kanilang lumang bahay, isang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ang bahay kung saan siya lumaki, puno ng alaala ng kanyang yumaong ama at ng walang sawang pag-aaruga ng kanyang ina. Dito, ang yaman ay hindi sinusukat sa laki ng chandelier o sa kinang ng sahig, kundi sa init ng pagtanggap at sa amoy ng bagong lutong kape. Naabutan niya ang kanyang inang si Eliza sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na kusina, abala sa pag-aayos ng mga libro sa isang estante. Si Eliza Reyes ay isang retiradong propesor sa universidad, isang babaeng may malumanay na pananalita ngunit may matalas na pag-iisip. Ang mga salamin sa mata nito at ang iilang hibla ng puting buhok sa kanyang sentido ay tanda ng karunungang naipon sa paglipas ng mga taon. "O anak, napadalaw ka," bati ni Eliza. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang anak. Lumapit ito at niyakap si Amara ng mahigpit. "Kumain ka na ba? May natira pa akong sinigang." Ang simpleng tanong at ang yakap ng ina ay sapat na para gumaan ng kaunti ang dibdib ni Amara. "Hindi pa po, ma. Pero busog pa po ako. May gusto lang po sana akong ipakita at itanong sa inyo." Naupo sila sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Sa ibabaw nito, inilapag ni Amara ang mamahaling leather folder. Ang itsura nito ay tila hindi nababagay sa simpleng kahoy na mesa na saksi sa hindi mabilang na kwentuhan at tawanan ng kanilang pamilya. "Ano ito?" tanong ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Regalo daw po sa amin ni Joaquin. Mula kay Tita Cynthia," paliwanag ni Amara. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Binuksan ni Eliza ang folder. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa unang ilang minuto. Isinuot niya ang kanyang salamin sa pagbabasa at sinimulang basahin ang bawat pahina. Ang kanyang daliri ay marahang dumadausdos sa bawat linya. Sa simula, ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagbabasa, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang noo ay kumunot. Pinanood lang ni Amara ang kanyang ina. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumabalik at lumalakas sa bawat segundong lumilipas. Ang katahimikan sa kusina ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, maingat na isinara ni Eliza ang folder. Tinanggal niya ang kanyang salamin at ipinatong ito sa mesa. Tinitigan niya si Amara, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pag-aalala. "Amara, anak," panimula nito. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Naiintindihan mo ba kung ano ang pinapapirmahan nila sa'yo?" Umiling si Amara. "Hindi po masyado, ma. Ang sabi lang po ni tita, para daw po ito sa kinabukasan namin. Para daw po mapalago niya ang mana ko mula kay Papa." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Eliza. Ang dokumentong ito ay hindi lang simpleng kasunduan sa pamumuhunan. Binibigyan mo si Cynthia ng exclusive and irrevocable rights sa iyong ari-arian. Anak, sa simpleng salita, parang ibinibigay mo sa kanila ang susi, hindi lang sa isang kwarto, kundi sa buong bahay mo.
at wala kang karapatang magtanong kung anong gagawin nila sa loob. Kapag pinirmahan mo ito, mawawalan ka ng lahat ng kontrol sa perang pinaghirapan ng papa mo. Parang may kung anong malamig na bagay ang dumaloy sa mga ugat ni Amara. Pero, mabuti naman po ang intensyon nila, ma. Mahal ako ni Joaquin. Mahal din ako ni Tita Cynthia. Hindi ko kinu-question ang pagmamahal nila sa'yo. Malumanay na sagot ni Elisa habang inaabot ang kamay ng anak. Pero sa mundo ng negosyo at pera, ang pagmamahal ay hindi sapat na proteksyon. Bakit kailangang irrevocable? Bakit exclusive? Kung talagang para sa kapakanan mo ito, dapat ay may mga provision dito na nagpoprotekta rin sa'yo. Baka hindi lang po napansin ni Joaquin, ma. Pagtatanggol pa ni Amara, kahit ang sarili niyang boses ay nagpapakita ng pagdududa. Alam niyo naman po yun, masyadong mapagtiwala sa mami niya. Tinitigan ni Elisa ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Maari, pero responsibilidad mong protektahan ang sarili mo, Amara. Hindi ito simpleng pirma lang. Ito ang kinabukasan mo. Ang payo ko, bago ka gumawa ng anumang desisyon, kumonsulta ka sa isang abogado na mapagkakatiwalaan mo, isang taong walang kinalaman sa pamilya de la Cruz. Ang mungkahi ng kanyang ina ay parang sampal ng katotohanan. Bakit hindi niya ito naisip? Dahil ba masyado siyang nagtiwala? Masyado siyang umibig? Biglang nag-ring ang telepono ni Amara at ang pangalan na lumabas sa screen ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng kanilang seryosong usapan. Joaquin de la Cruz. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito habang nakatingin sa mga mata ng kanyang ina. Hello, mahal? Hello, my love. Masiglang bati ni Joaquin mula sa kabilang linya. Nasa iyo pa ba yung mga dokumento? Pasensya na sa abala, pero tinatanong kasi ni Mami. Kailangan na daw niya para maasikaso agad yung proseso ng investment. Para sa atin din naman to. Naramdaman ni Amara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila kumpirmasyon sa babala ng kanyang ina. Ang pagmamadali, ang paggamit sa pangalan ng ina nito. Napatingin siya sa leather folder sa mesa. Pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha ni Elisa. Ngayon, siya ay nasa gitna. Sa isang panig ay ang lalaking kanyang pinakamamahal at sa kabilang panig ay ang inang nagnanais lamang ng kanyang kaligtasan. Pinilit ni Amara na maging kalmado ang kanyang boses sa telepono kahit pa ang mga salita ng kanyang ina ay umuukit pa rin sa kanyang isipan. Mahal, nasa bahay ako ni Mama. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan? Medyo napagod din kasi ako sa maghapon. Oh, of course, my love. Sige, no problem. Mabilis na sagot ni Joaquin. Ang tono ay puno ng pag-unawa. I'll clear my schedule tomorrow morning. Let's have breakfast. I miss you already. Ang lambing sa boses nito ay tila isang balsamo na pansamantalang nagpakalma sa nag-aalab niyang kaba. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Kinabukasan, pinili ni Joaquin ang isang mamahaling kafe sa isang 5-star hotel sa Makati. Isang lugar na malayo sa kanilang karaniwang pinupuntahan. Ang paligid ay tahimik at elegante. Puno ng mga taong abala sa kani-kanilang business meetings. Para kay Amara, ang lugar ay tila malamig at walang kaluluwa. Isang malaking pagkakaiba sa mainit na kusina ng kanyang ina. Nauna siyang dumating. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang binabasa sa isip ang mga payo ni Elisa. Protektahan mo ang sarili mo, anak. Ilang minuto pa, dumating si Joaquin, dala ang isang nangiting kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na silid. May dala itong isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Good morning, beautiful. Bati nito at hinalikan siya sa pisngi bago naupo sa kanyang tapat. Para sa'yo. Inabot nito ang paper bag. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Amara at binuksan. Sa loob, isang eleganteng kahon ang kanyang nakita. At sa loob ng kahon, isang mamahaling relos na pambabae
Ang dial ay napapalibutan ng maliliit na diamante. Napasinghap siya. Joaquin, hindi mo naman kailangan gawin to. Sobra-sobra na to. Walang sobra-sobra pagdating sa'yo, sabi nito, habang inaabot ang kanyang kamay mula sa ibabaw ng mesa. Advance wedding gift ko. Gusto ko lang laging maalala mo na sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kitang minamahal. Ang mga salita, ang regalo, ang buong kilos, lahat ay perpektong nakadisenyo para pasayahin siya, para iparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. At sa isang sandali, nagtagumpay ito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, naalala ni Amara ang dahilan kung bakit sila naroon. Huminga siya ng malalim. Joaquin, tungkol sa trust agreement. Ang ngiti ni Joaquin ay bahagyang nagbago, ngunit hindi nawala. Yes, love? Ano ang problema? Binasa ko ulit kagabi at pinakita ko rin kay mama. Dahan-dahan niyang sinabi. May mga parte doon na hindi ko masyadong maintindihan. Lalo na yung irrevocable daw. Parang nakakatakot. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkadismaya na agad niyang pinalitan ng isang malungkot na ngiti. Mahal, yun ba ang iniisip mo? Na may masamang intensyon kami ni Mommy? Hindi naman sa ganon, Joaquin. Pero Amara, putol nito sa kanya. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sa amin ni Mommy? Akala ko ba pamilya na tayo? Ang tanging hangad lang namin ay ang mapabuti ka, ang masigurado na magiging maganda ang kinabukasan nating dalawa. Yung mga legal terms na, yan formality lang yan. Ang importante, yung tiwala natin sa isa't isa. Ang bawat salita ay tumama sa target. Pinalabas ni Joaquin na si Amara ang may problema, na ang kanyang pagdududa ay isang uri ng kataksilan sa kanilang pagmamahalan. Para siyang isang batang pinapagalitan dahil sa pagiging mausisa. Gusto lang ni Mommy na patunayan sa'yo na welcome ka sa pamilya. Pagpapatuloy nito, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Gusto niyang iparamdam na aalagaan ka namin. Pero kung ito ang magiging dahilan para mag-isip ka ng hindi maganda, sabihin mo lang. Sasabihin ko kay Mommy na wag na lang ituloy. Ayokong makita kang nasasaktan at nag-aalala ng dahil sa amin. Ginampanan niya ang papel ng isang biktima ng napakahusay. Ngayon, si Amara na ang nasa posisyon kung saan siya ang kailangang humingi ng tawad. Kung tatanggi siya, lalabas siyang walang tiwala at walang utang na loob. Napatingin siya sa relos, sa loob ng kahon. Pagkatapos ay sa mga mata ni Joaquin na puno ng kunwaring sakit. Ang puso niya ay nagtatalo. Gusto nitong maniwala. Gusto nitong yakapin si Joaquin at sabihing, oo, nagtitiwala ako sa'yo. Ngunit ang isip niya, na pinukaw ng kanyang ina, ay sumisigaw ng babala. Huwag kang magpadala sa emosyon, Amara. Hindi mahal, sabi niya sa wakas. Isang pilit na ngiti ang kanyang isinukli. Pasensya na. Siguro nag-overthink lang ako. Naging emosyonal. Ito ang mga salitang gustong marinig ni Joaquin. Agad na bumalik ang sigla sa mukha ng lalaki. It's okay, love. Naiintindihan kita. Basta tandaan mo, hinding-hindi ako gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Okay? Tumango si Amara. Kahit ang tango niya ay parang kasinungalingan sa sarili niyang pakiramdam. Sige na, kain na tayo. At salamat dito, ha? Sobrang ganda. Nagpatuloy ang kanilang almusal na puno ng mga matatamis na salita mula kay Joaquin, mga plano para sa kanilang bahay, mga pangako ng isang masayang pamilya. Nakikinig si Amara, tumatango, at ngumingiti sa mga tamang pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, isang desisyon ang nabuo na. Isang desisyon
na hindi na nakabase sa bulag na pag-ibig, kundi sa pangangailangang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng kanilang almusal, habang nasa loob na siya ng kanyang kotse sa parking lot ng hotel, hindi niya tiningnan ang bagong relos. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng isang matalik na kaibigan mula sa law school. "Hello, Bianca. Si Amara to." Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Pasensya na sa biglaang tawag. May kailangan sana akong itanong. May kilala ka bang magaling at mapagkakatiwalaang financial investigator? Yung pinaka-discreet na makukuha natin. Ang lugar na pinili para sa kanilang lihim na pakikipagkita ay isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa loob ng campus ng universidad kung saan dating nagtuturo si Elisa. Ang amoy ng mga lumang libro mula sa kalapit na aklatan ay humahalo sa aroma ng bagong timplang kape. Lumilikha ng isang kapaligirang pang-akademiko at seryoso. Dito, ang kanilang pag-uusap ay magiging isa lamang sa daan-daang diskusyon na nagaganap araw-araw, ligtas sa mga mapanuring mata at tainga ng alta sosyedad. Si Amara at ang kanyang ina ay tahimik na nakaupo sa isang sulok nang dumating ang lalaking kanilang hinihintay. Si Mr. David Robles, ang financial investigator na inirekomenda ng kaibigan ni Amara, ay isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad. Simple lamang ang kanyang pananamit, malayo sa inaasahan ni Amara. Walang anumang kapansin-pansin sa kanya, na marahil ay isang bentahe sa kanyang propesyon. Ngunit nang makipagkamay ito sa kanila, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang titig ay tila kayang bumasa ng higit pa sa mga numero sa papel. "Magandang hapon, Mrs. Reyes, Miss Reyes." Bati nito, ang boses ay kalmado at profesional. Walang paligoy-ligoy, agad itong naupo at inilabas ang isang manipis na laptop. "Salamat sa pagtitiwala ninyo. Gaya ng napag-usapan, sinimulan ko na ang paunang pagsisiyasat sa De La Cruz Corporation." Napalunok si Amara. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang malamig na bakal na unti-unting bumibigat. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang marahang pagpisil ng kanyang ina sa kanyang kamay. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Binuksan ni Mr. Robles ang laptop at ipinihit ito paharap sa kanila. Hindi ito nagpakita ng mga komplikadong spreadsheet. Sa halip, isang simpleng diagram ang nasa screen. Sa panlabas, panimula ni Mr. Robles, ang De La Cruz Corporation ay mukhang matatag. Maganda ang kanilang pampublikong imahe at marami silang ari-arian. Sa madaling salita, para itong isang matayog at magandang gusali. Bilang isang arkitekto, naintindihan agad ni Amara ang pagkukumpara. Ngunit, pagpapatuloy ng investigador, ang mga unang hakbang ng aking investigasyon ay nagpapakita ng mga bitak sa pundasyon, mga bitak na pilit na tinatakpan ng magandang pintura. Itinuro nito ang ilang bahagi ng diagram. Una, mayroon silang malalaking utang sa ilang bangko na hindi isinasa publiko. Pangalawa, marami sa kanilang mga subsidiary companies, yung mga mas maliliit na negosyo sa ilalim ng korporasyon, ay matagal nang nalulugi. Imbes na isara, patuloy silang nagbubuhos ng pera rito, na parang nagpupuno ng tubig sa isang balde na butas. Bawat salita ni Mr. Robles ay parang isang dagok sa sikmura ni Amara. Ang mga ito ay salungat sa lahat ng kwento ni Joaquin tungkol sa kanilang matagumpay na mga negosyo at matalinong pamumuhunan. At ang pinakanakakabahala, dagdag pa ni Mr. Robles habang nag-scroll sa isa pang file, ay ang paulit-ulit na pagbebenta ng kanilang mga ari-arian sa nakalipas na 2 taon. Hindi ito para sa expansion. Ito ay para matakpan ang kanilang mga operational losses. Nauubos na ang kanilang pondo, Ginang Reyes. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Tiningnan niya ang kanyang ina, na nanatiling kalmado ang ekspresyon, ngunit ang higpit ng hawak nito
Sa kanyang kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Gaano kalaki ang mga utang na ito, Mr. Robles? Tanong ni Elisa. Ang kanyang boses bilang isang propesor ay lumabas. Kalmado, analytical, at walang bahid ng emosyon. Sa paunang pagtatansya ko po, aabot sa daan-daang milyon. Sapat para ilagay sa alanganin ang buong korporasyon kung sakaling sabay-sabay maningil ang mga pinagkakautangan. Sagot ni Mr. Robles, daan-daang milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. At ang mana niya mula sa kanyang ama. Sapat ba yon para matakpan ang kahit isang bahagi ng utang na yon? Bigla, ang regalo ni Cynthia ay nagkaroon ng isang mas madilim at mas nakakatakot na kahulugan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Napatingin silang tatlo rito. Isang mensahe mula kay Joaquin. Thinking of you, my future wife. Can't wait for our life together to begin. I love you. Naramdaman ni Amara na para siyang masusuka. Ang tamis ng mga salita ay naging lason sa kanyang panlasa. Ang pagmamahal na dati nagbibigay sa kanya ng pakpak ay ngayon. Parang kadenang humihila sa kanya pababa sa isang madilim na hukay. Isang halo ng takot at pagkakasala ang gumapang sa kanyang puso. Takot sa katotohanang unti-unting nabubunyag at pagkakasala dahil sa kanyang ginagawang pagtataksil sa tiwala nito. Kahit pa ang tiwalang iyon ay maaaring nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Miss Reyes, ayos ka lang? Tanong ni Mr. Robles na napansin ang kanyang pamumutla. Tumangulang si Amara, hindi magawang magsalita. Si Eliza na ang nagpatuloy. Salamat sa impormasyon, Mr. Robles. Ano ang susunod nating hakbang? Kailangan ko pa ng kaunting panahon para halongkatin ang mga personal na bank records kung saan maaaring nakatago ang mas malalaking transaksyon. Ito ang pinakamahirap na parte, paliwanag ng investigador. I will keep you updated. Natapos ang kanilang pag-uusap, naiwan si Amara at Elisa sa mesa. Ang kanilang in-order na kape ay hindi nagalaw at malamig na. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan nilang mag-ina ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Habang nagmamaneho pauwi, walang nagsasalita sa kanila. Pareho silang abala sa kani-kanilang iniisip. Ang dating maliwanag na hinaharap ni Amara ay biglang binalot ng makapal na ulap ng pagdududa. Biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Hello? Miss Reyes, si David Robles po ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses nito ay iba na. May bahid ng pagkaapura. Pasensya na sa muling pagtawag, pero meron akong natuklasan na hindi makapaghintay. May isang malaking transaksyon na nakita ako. Isang wire transfer na ginawa 6 na buwan na ang nakalipas mula sa isang offshore account. Diretsong nakalink sa personal na pangalan ni Cynthia de la Cruz. At ang halaga, Miss Reyes, napakalaki. Kailangan ko pa ng oras para i-verify pero mukhang mas malala pa ito sa inaakala natin. Nakatitig si Joaquin de la Cruz sa financial report sa kanyang computer screen, ngunit ang mga numero at graph ay lumalabo sa kanyang paningin. Ilang ulit na niyang binasa ang parehong talata, pero wala ni isang salita ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mamahaling opisina na may tanawin ng buong Ayala Avenue ay tila isang kulungang gawa sa salamin. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ilang araw na ang nakalipas mula nang huli niyang kausapin si Amara tungkol sa kasunduan. At sa bawat araw na lumilipas na wala ang pirma nito, mas lalong bumibigat ang presyon sa kanyang balikat. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Cynthia. Ang kanyang muka ay parang isang bagyo na malapit ng manalasa. Ang karaniwan nitong perpektong ayos ay bahagyang magulo.
at ang mga mata nito ay nag-aalab sa isang emosyong hindi matukoy ni Joaquin, isang halo ng galit at purong desperasyon. "Joaquin!" ang matigas na tawag nito bago pa man makalapit sa kanyang mesa. Agad na tumayo si Joaquin. "Mommy, what's wrong?" Hindi ito sumagot. Sa halip, may ibinagsak ito sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa na gawa sa mahogany, isang makapal na bunton ng mga sobre. Halos lahat ay may pulang tatak. "Final notice, demand for payment." "Anong what's wrong?" Singal ni Cynthia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumatawag na ang mga bangko, Joaquin. Ang mga supplier, nagbabanta ng itigil ang delivery. Pinagpapasapasahan na lang ako ng mga sekretarya nila. Araw-araw, ganito ang umaga ko. At ikaw, anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang dyan. Napayuko si Joaquin, hindi makatingin ng diretso sa ina. "Mom, I'm trying." Kinausap ko na si Amara. Binigyan ko na siya ng regalo. I'm doing my best to convince her. Trying is not enough. Doing your best is not getting us her signature. Halos pasigaw na, sabi ni Cynthia. Lumapit ito sa mesa. Itinukod ang dalawang kamay at tinitigan siya ng masama. "Wala na tayong oras, Joaquin. Hindi mo ba naintindihan? Bawat araw na lumilipas, mas lalo tayong lumulubog. Ang kasal na, yan ang tanging salbabida natin." "Mom, please calm down." "Huwag mo akong sabihang kumalma," sigaw nito. "Ang buong buhay na ipinundar ng papa mo, ang pangalan ng pamilya natin, ang kinabukasan mo, lahat yan nakataya dito. At nakasalalay lahat yan sa isang pirma ng babaeng yon." Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga suntok na tumatama sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam ng pagiging inutil, ng pagiging isang tau-tauhan lamang sa mas malaking plano ng kanyang ina. Sa isang iglap, habang nakatitig sa galit na mukha ni Cynthia, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas, kasama niya si Amara sa isang simpleng coffee shop. Umulan ng malakas noon at na-stranded sila. Walang mamahaling regalo, walang engranding plano. Tawa lang sila ng tawa habang pinapanood ang mga taong tumatakbo sa ulan. Naalala niya ang itsura ng mga mata ni Amara habang nakatingin sa kanya, puno ng dalisay na paghanga at pagmamahal. Isang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Naramdaman niya ang isang matinding kirot ng konsensya. Ano ang ginagawa niya sa babaeng iyon? "Joaquin, are you even listening to me?" Ang malakas na boses ni Cynthia ang muling gumising sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Napailing siya. "Yes, Mom, I'm listening." "Good." Medyo kumalma si Cynthia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. "Then get it done. I don't care how you do it. Umiyak ka, magmakaawa ka, pangakuan mo siya ng buwan at mga bituin. Just get her to sign that paper." Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at naglakad palabas. Iniwan si Joaquin na mag-isa kasama ang bunton ng mga babala sa kanyang mesa at ang mas mabigat na bunton ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Napaupo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Amara. Pinilit niyang maging masaya at malambing ang kanyang boses, isang sining na tila na perpekto na niya. "Hello, mahal. Kumusta ang araw ng pinakamagandang arkitekto sa buong mundo?" Habang nagsasalita siya ng mga matatamis na salita, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pulang tatak sa mga sobre. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang malaking salamin sa gilid ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang lalaking nakikita niya ay nakasuot ng mamahaling suit, may perpektong gupit, at mukhang matagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang nakikita niya ay isang duwag,
Isang sinungaling. Isang taong ipinagpapalit ang pag-ibig para sa pera. Anong nangyari sa'yo? Bulong niya sa sariling refleksyon. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya. Sir, your mom is on the line again. Pinindot niya ang speakerphone. Yes, ma'am? Ang boses ni Cynthia sa kabilang linya ay iba na. Hindi na ito galit, ito ay kalmado, malamig, at may nakakakilabot na katiyakan. Joaquin, sabi nito, kalimutan mo na ang pag-arte mo. May naisip na akong paraan. Isang paraan para siguradong pipirmahan ng amara mo ang mga papeles sa lalong madaling panahon. Ano to? 2 araw ang lumipas mula ng huling tawag ni Mr. Robles. 2 araw na, pilit na namuhay si Amara sa isang ilusyon. Pumasok siya sa trabaho, ngumiti sa kanyang mga kasama at sinagot ang bawat tawag at text ni Joaquin na puno ng mga salitang kasing tamis ng pulot. Bawat I love you mula kay Joaquin ay tinutumbasan niya ng I love you too. Kahit pa ang mga salitang iyon ay parang lason na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ito ay isang nakakapagod na pag-arte, isang pagtatanghal para sa kanyang sarili at para sa lalaking kanyang minamahal o inaakala niyang minamahal. Nang hapong yon, tumawag si Joaquin. Mahal, dumaan ka sana sa bahay mamayang gabi. May pinabibigay si mommy na samples para sa wedding souvenirs. Medyo marami. Kaya mas maganda kung ikaw na mismo ang makakita. Pumayag si Amara. Bahagi ito ng kanyang plano, ang magpanggap na normal ang lahat habang patuloy na naghihintay ng huling ebidensya mula kay Mr. Robles. Kailangan niyang panatilihin ang tiwala ng mga De La Cruz. Dala ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng paboritong dessert ni Cynthia, isang peace offering, isang props sa kanyang pag-arte. Pumasok si Amara sa mansyon ng mga De La Cruz. Ang dating paghangang nararamdaman niya para sa lugar na ito ay napalitan na ng isang malamig na pakiramdam. Ang bawat mamahaling palamuti ay tila isang simbolo ng kasakiman. Ang bawat malawak na espasyo ay tila puno ng mga lihim. Good evening po. Nariyan po ba si Tita Cynthia? Tanong niya sa isang katulungo. Ay, Ma'am Amara. Nasa itaas po sila sa study room. Kausap po si Sir Joaquin. Sagot ng katulong. Akyatin niyo na lang daw po. Tumango si Amara at nagsimulang umakyat sa engrandeng hagdanan. Habang papalapit siya sa study room, nagsimula siyang makarinig ng mga boses. Hindi ito isang masayang kwentuhan. Ito ay tunog ng isang mainit na pagtatalo. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga sapatos ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Huminto siya ilang metro mula sa pinto ng study na bahagyang nakaawang. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatakpan siya ng isang malaking florera. Sapat, para hindi siya makita. Ang unang boses na narinig niya ay ang kay Joaquin, puno ng pagod at pag-aalala. Hindi ba masyadong delikado yan, Ma'am? Paano kung malaman niya? Sumunod ang malamig at matigas na boses ni Cynthia. Wala nang delikado pa sa sitwasyon natin ngayon at hindi niya malalaman kung gagawin mo ng tama ang parte mo. Ito na ang huling barahan natin, Joaquin. Pero ang gamitin ang pekeng sakit. Ang sabihing may malubha kang karamdaman para lang maawa siya at pumirma. Mom, that's too much. Paano ko yan sasabihin kay Amara? Napatigil sa paghinga si Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bawat pintig ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Pekeng sakit. Narinig niya ang isang malakas na kalabog na parang isang kamay na humampas sa mesa. Ang boses ni Cynthia ay puno ng galit at pangmamaliit. Hindi ko alam na pinalaki kitang isang duwag. Para saan pat naging lalaki ka? Ilang linggo mo nang sinusuyo ang babaeng yon. At anong nangyari? Wala. Puro ka pagpapacute. Puro ka matatamis na salita. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa. Sumunod ang isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Amara. Ang mga salitang magiging marka
ng katapusan. Ang boses ni Joaquin, mahina, talunan, at puno ng hinanakit. Nay, ginawa ko na ang lahat ng hinihingi niyo. Nagsinungaling ako kay Amara. Tinukso ko siya. Hindi pa ba sapat yun? Ma'am, ginawa ko na ang lahat ng pinapagawa mo. Nagsinungaling na ako kay Amara. Nilandi ko siya. Hindi pa ba sapat yun? Bawat salita sa Tagalog ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Amara. Naintindihan niya. Malinaw na malinaw. Hindi lang ito plano ni Cynthia. Si Joaquin. Ang kanyang Joaquin. Hindi lang siya biktima. Isa siyang kasabwat. Isa siyang aktibong kalahok sa panlolokong ito. Ang paper bag na hawak niya ay biglang bumitaw mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang laman nitong dessert ay bumagsak sa sahig na may malambot, ngunit sapat na kalabog para marinig sa loob ng tahimik na study. Plak, biglang tumigil ang pag-uusap sa loob. Kasabay nito ang puso ni Amara ay tila tumigil din sa pagtibok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang unang lumabas ay si Joaquin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala dahil sa ingay. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita kung sino ang nakatayo sa pasilyo. Sa likod niya, sumunod si Cynthia. Ang mukha ay nagtatanong hanggang sa makita rin nito si Amara. Nakatayo si Amara roon, hindi gumagalaw, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, walang anumang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Sumisigaw ng sakit, ng pagtataksil, ng isang pusong dinurog ng walang awa. Ang maskara ng perpektong pamilya, ng perpektong pag-ibig, ng perpektong kasinungalingan, lahat ay sabay na bumagsak. At sa gitna ng mga nagkalat na piraso nito, nakatayo ang tatlong tao, nakakulong sa isang nakabibinging katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang tunog ng isang nawasak na tiwala. Walang nakakaalam kung gaano katagal silang nakatayo roon. Si Amara, na parang multo sa pasilyo, at ang mag-inang de la Cruz na natigilan sa may pintuan. Ang oras ay tila huminto, at ang tanging gumagalaw ay ang mga luhang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Amara. Mga luhang pumatak na nang walang tunog sa makapal na carpet. Ang unang nakabawi sa pagkabigla ay si Joaquin. Amara. Anas niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng panik. Nag-atubili siyang humakbang palapit. Mahal. Let me explain. Ngunit ang salitang mahal mula sa bibig nito ay hindi na musika. Isa na itong insulto, isang kasinungalingan. Hindi sumagot si Amara. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, marahan siyang tumalikod. Isang hakbang. Pagkatapos isa pa. Ang bawat galaw ay mabigat, na para bang ang dinadala niya ay hindi lang ang kanyang sariling katawan, kundi ang bigat ng buong mundo. Amara, wait! Sigaw ni Joaquin na nagsimula ng humabol. Ang sigaw na yon ang gumising kay Amara mula sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang marang paglakad ay biglang naging takbo. Tinakbo niya ang engrandeng hagdanan pababa. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Wala siyang pakialam kung madapaman siya. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa lugar na yon. Makalayo sa mga taong yon. Amara, please, mag-usap tayo. Rinig niya ang mga yabag ni Joaquin sa likuran niya. Humahabol, nagmamakaawa. Nang marating niya ang pinto, halos mabangga niya ang isang katulong. Hindi niya ito pinansin. Itinulak niya ang mabigat na pinto at lumabas sa gabi. Kasabay ng paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang nasirang puso. Hinayaan niyang mabasa siya. Ang malamig na tubig ay gumuguhit sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mainit na luha. Tinakbo niya ang driveway patungo sa kanyang kotse. Nang makasakay siya, nanginginig niyang isinusi ito at pinaandar. Sa kanyang rearview mirror,
Nakita niya si Joaquin na tumatakbo papalapit, basang-basa na rin sa ulan. Ang mukha ay puno ng desperasyon, ngunit hindi na niya ito pinansin. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo. Iniwan si Joaquin na sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng malakas na ulan. Iniwan niya ang mansyon. Iniwan niya ang kanilang mga pangarap. Iniwan niya ang kasinungalingan. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsasayaw at nagiging isang mahabang guhit sa kanyang paningin dahil sa kanyang mga luha. Ang mga busina ng sasakyan ay parang mga sigaw sa malayo. Ang tanging malinaw ay ang sakit. Isang pisikal na sakit sa kanyang dibdib na para bang ang kanyang puso ay literal na pinupunit. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa bahay ng kanyang ina. Ang alam lang niya, nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang gate, hindi na niya kayang gumalaw. Nananatili siyang nakaupo roon, nakahawak ng mahigpit sa manibela, habang ang ulan at ang kanyang mga hikbi ay sabay na bumubuhos. Ang ilaw sa beranda ay bumukas at pagkatapos ay ang pinto. Lumabas si Eliza, may dalang payong, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang kotse ng anak at agad na tumakbo papalapit. Nang buksan ni Eliza ang pinto ng kotse, ang nakita niya ay isang tanawing dumurog sa puso ng sinumang ina. Si Amara, basang-basa, nanginginig. Ang mukha ay nakasubsob sa manibela. Ang katawan ay niyayanig ng malalakas at hindi mapigilang pag-iyak. Anak, ang tanging nasabi ni Eliza. Walang salitang kailangan. Inalalayan niya ang anak palabas ng kotse, ipinailalim sa payong, at dinala sa loob ng bahay. Sa sala, niyakap ni Eliza ang nanginginig na katawan ni Amara. At doon, sa init ng yakap ng kanyang ina, tuluyang gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Amara. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang nawalang pag-ibig, para sa kanyang nasirang tiwala, para sa kanyang sariling katangahan. Bawat hikbi ay isang pag-amin sa sakit. Ito ang sandali ng all is lost. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Hinayaan siya ni Eliza na umiyak. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Ibinubulong ang mga salitang nagbibigay ginhawa. Walang paghuhusga. Tanging pag-unawa at walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Nang maubos na ang kanyang mga luha at ang natira na lang ay mga mahihinang hikbi, marahang inihiwalay ni Eliza ang anak. Tinitigan niya ito sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay namumula na rin. Makinig ka, anak, sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bakal na determinasyon. Maari kang umiyak ngayong gabi. Ilabas mo lahat. Ibuhos mo ang lahat ng sakit. Magluksa ka para sa pag-ibig na akala mo ay totoo. Hinawakan niya ang basang mukha ni Amara. Pero bukas, titigil na ang pag-iyak. At sisimulan nating ipunin ang bawat piraso ng iyong dignidad. Dahil hindi tayo ang talo dito, Amara. At sisiguraduhin natin, sa tamang panahon, malalaman nila iyon. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang maliit na baga ang nagsimulang sumindi sa puso ni Amara. Ang baga ng galit, ang baga ng determinasyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay hindi lang pampalubag loob. Ito ay isang panawagan sa laban. Kinuha niya ang kanyang telepono na itinapon niya kanina sa passenger seat. Puno ito ng mga missed calls at messages mula kay Joaquin. Amara, please, let me explain. It's not what you think. I love you. Please believe me. Mahal, I'm so sorry. Please talk to me. Tinitigan niya ang huling mensahe. Sa halip na burahin, nagsimula siyang mag-type ng sagot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon, ay dahil sa isang bagong tuklas na lakas. Sige, magkita tayo bukas. Kailangan nating mag-usap. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring trahedya. Ngunit para kay Amara, ang sikat ng araw ay tila mas mapanlait
Ipinapakita ang lahat ng basag na piraso ng kanyang nakaraan. Magdamag siyang hindi natulog. Sa halip, ginugol niya ang gabi sa tabi ng kanyang ina habang binubuo nila ang isang plano. Isang plano na hindi lang para sa pagtatanggol, kundi para sa isang matinding pag-atake. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay ang parehong mamahaling cafe kung saan siya binigyan ni Joaquin ng relos. Ito ang pinili ni Amara. Gusto niyang bumalik sa lugar kung saan ang kasinungalingan ay binalot sa regalo. Ngayon, ibabalik niya ang pabor. Dumating si Joaquin na gusot ang damit at may malalaking eye bags. Ang kanyang karaniwang kakisigan ay napalitan ng itsura ng isang taong hindi mapakali at puno ng pagkakasala. Nang makita niya si Amara na nakaupo na, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pag-asa. Amara, salamat sa pagdating mo. Anya, ang boses ay paos. Tiningnan siya ni Amara. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga pa rin mula sa magdamag na pag-iyak. Isang detalyeng sinadya niyang huwag itago. Ito ang kanyang costume para sa pag-arte ngayong araw. Umupo ka, Joaquin! Agad na umupo si Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Mahal, pakinggan mo ako. Yung narinig mo kagabi? May konteksto yon. May mga bagay kang hindi naintindihan. Masyadong komplikado. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Sinubukan niyang ipinta ang sarili bilang isang biktima, isang anak, na napilitan lang sumunod sa ina dahil sa pagmamahal at respeto. Sinabi niyang mahal na mahal siya nito at gagawin niya ang lahat para bumawi. Hindi siya pinutol ni Amara. Hinayaan niya itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga scripted na linya. Pinanood niya itong umarte na parang nanonood ng isang pelikula na alam na niya ang wakas. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Joaquin na kanyang minahal. Isa na lamang itong estranghero. Nang matapos si Joaquin, ang buong kafe ay tila nabalot ng katahimikan. Hinihintay nito ang kanyang reaksyon. Isang sigaw, mga sampal, mga akusasyon. Ngunit ang ibinigay ni Amara ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang buntong hininga. Naiintindihan ko, Joaquin, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay mahina at tila basag. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Alam ko kung gaano ka-impluential si mami mo. Ang pagbanggit sa salitang mami ay may kasamang bahagyang panginginig. Isang perpekteng detalye sa kanyang pag-arte. Natigilan si Joaquin. Ti talaga? Naiintindihan mo? Dahan-dahang tumango si Amara, isang luha ang pinakawalan niya mula sa kanyang mata. Nasaktan ako, Joaquin, sobra. Pero mahal kita. At ang pagmamahal, di ba, ay tungkol sa pag-intindi, sa pagpapatawad. Ang mukha ni Joaquin ay nagbago mula sa pagkakasala patungo sa hindi makapaniwalang saya. Para siyang isang kriminal na biglang napawalang sala. Oo, mahal. Oo, ganoon nga. Halos sabik na sabi nito. Patawarin mo ako, Amara. Pangako, babawi ako sa'yo. Hinding-hindi na mauulit to. Naniniwala ako sa'yo, sabi ni Amara, kasabay ng isa pang pagpatak ng luha. Pero, Joaquin, kung gusto nating ayusin to, kailangan nating gawin ng tama. Kailangan nating patunayan sa lahat, lalo na sa pamilya mo, na buo ang tiwala natin sa isa't isa. Kumunot ang noo ni Joaquin. Anong ibig mong sabihin? Ang trust agreement? Sabi ni Amara. Ang kanyang tingin ay seryoso. Pipirmahan ko. Halos mabulunan si Joaquin. Ti totoo? Oo, pero may isang kondisyon, dagdag ni Amara. Gusto kong gawin ito ng espesyal. Ayokong basta na lang pirmahan sa isang opisina. Gusto kong gawin ito sa harap ng lahat ng mga bisita natin. Sa araw mismo ng kasal. Sa kasal? Nagtatakang tanong ni Joaquin. Oo, paliwanag ni Amara. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahagyang pananabik na parang isang babaeng in love na nagpaplano ng sorpresa.
Isipin mo yon, Joaquin. Sa reception, bago tayo mag-toast, i-announce natin ito. Sasabihin ko sa lahat kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo at sa pamilya mo. Ang pagpirma ko sa kasunduan ay hindi lang isang legal na bagay. Ito ay magiging simbolo. Isang simbolo ng ganap na pagsasanib ng ating dalawang pamilya. Hindi ba't yun ang pinakamagandang wedding gift na maibibigay ko sa inyo ni Mommy? Ang ideya ay napakatalino sa kanyang pagkadramatiko. At para kay Joaquin, na ang utak ay puno ng desperasyon at kasakiman, ito ay ang perpektong solusyon. Hindi lang nila makukuha ang pera, makukuha pa nila ito sa isang paraan na magpapabango sa kanilang pangalan sa harap ng buong alta sosyedad. Agad na sumilay ang isang malawak na ngiti sa mga labi ni Joaquin. Mahal ang talino mo. That's a brilliant idea. Matutuwa si Mommy dito. Gusto ko lang namang maging maayos ang lahat, mahinang sabi ni Amara, habang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Hindi na napigilan ni Joaquin ang sarili. Tumayo ito, lumibot sa mesa, at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, mahal. Salamat. You won't regret this. I promise. Niyakap siya pabalik ni Amara. Ngunit habang ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Joaquin, ang kanyang mga mata, na hindi nito nakikita, ay malamig. Walang emosyon, walang pag-ibig. Tanging ang yelo ng isang planadong paghihiganti. Pag-alis ni Joaquin, masaya at kampante, naiwan si Amara sa kafe. Nawala na ang mga luha, ang kanyang mukha ay naging seryoso at determinado. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Ilang sandali pa, isang email notification ang lumabas sa kanyang screen. Mula kay Mr. David Robles, ang subject, Final Report and Evidence. Naka-attach dito ang mga kopya ng bank statements, mga audio recording, at lahat ng ebidensyang kailangan niya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Gumawa siya ng isang bagong email ang tatanggap. Ang event coordinator at technical director ng kanilang wedding reception. Ang subject, urgent and confidential. Special technical request for the wedding program. Nagsimula siyang mag-type. Ang bawat letra ay isang hakbang palapit sa araw ng pagtutuos. Ang gabi bago ang kasal ay hindi na puno ng pananabik o kaba na karaniwang nararamdaman ng isang bride-to-be. Para kay Amara, ang gabi ay tahimik at malamig. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nasa loob siya ng kanyang lumang kwarto sa bahay ng kanyang ina, ang lugar kung saan nabuo ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kasama na ang pangarap na ngayon ay isa-isa niyang wawasakin. Sa ibabaw ng kanyang kama ay hindi mga regalo o bulaklak ang nakakalat, kundi mga dokumento. Sa malamig na liwanag mula sa kanyang laptop, muli niyang pinakinggan ang audio recording ng pag-uusap ni Joaquin at Cynthia. Bawat salita, bawat tawa, bawat kasinungalingan ay parang matutulis na bubog na dati tumusok sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagsisilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Pumasok sa kwarto ang kanyang ina, si Eliza. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Naupo ito sa tabi niya sa kama. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Hindi ka ba kinakabahan, anak? Mahinang tanong ni Eliza. Umiling si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen. Hindi po, ma. Tapos na po ako sa kaba. Tapos na rin po ako sa pag-iyak. Ang natitira na lang ay ang kailangang gawin. Hinawakan ni Eliza ang kamay ng anak. Malamig ito, ngunit matatag. Tandaan mo, Amara, hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi ng dignidad. Ang pagtayo para sa sarili mo at para sa lahat ng babaeng inakala na ang kahinaan ay isang imbitasyon para sila ay lokohin. Tumingin si Amara sa kanyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Salamat po, ma. Sa lahat. Pagkatapos noon, dahan-dahang tumayo si Amara at lumapit sa kung saan nakasabit ang kanyang wedding gown. Nakabalot pa ito sa isang puting lalagyan. Maingat niya itong inilabas. Ang damit na dati niyang tiningnan na may luha ng kaligayahan ay tinitingnan niya ngayon ng may ibang pananaw. Ang bawat perlas, bawat borda ay hindi na simbolo ng isang pangarap. Ito na ngayon ang kanyang baluti. Ang kanyang uniforme para sa digmaan. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maingay at magarbong bar sa The Fort, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng katahimikan sa bahay ni na Amara. Malalakas na tawanan, tunog ng nag-uumpugang mga baso, at musikang dumadagundong. Ito ang bachelor party ni Joaquin de la Cruz. Isang toast para sa ating groom, sigaw ng isa niyang kaibigan habang itinaas ang kanyang baso. Para kay Joaquin na sa wakas ay natali na at para sa napakagandang si Amara. Naghiyawan ang lahat. Itinaas din ni Joaquin ang kanyang baso. Isang malawak na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala roon. Lumilipad ang kanyang isip. Kanina pa siya ganito. Tumatawa sa mga biruan, nakikipag-apir. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isipan ay hindi mapakali. Mula nang pumayag si Amara sa kanyang plano, ang pirmahan ng kasunduan sa mismong araw ng kasal, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na bumubulong. Bakit parang ang dali? Masyadong madali. Masyadong perpekto. Pagkatapos ng gabing iyon sa kanilang mansyon, inaasahan niya ang galit, ang sigawan, ang paghihiwalay. Ngunit ang nakuha niya ay pag-intindi at isang solusyon na mas maganda pa sa kanyang orihinal na plano. Posible ba na ganito talaga kamahal siya ni Amara? Na kaya nitong palampasin ang lahat ng ganoon kadali? Hoy pare, lalim ng iniisip mo. Pukaw sa kanya ng kanyang best man. Kinakabahan ka na, no? Huwag kang mag-alala, bukas, tapos na ang maliligayang araw mo. Biro nito. Napangiti lang si Joaquin. Hindi. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Isang kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina, ang lumabas sa screen. Lumayo siya ng kaunti mula sa ingay para sagutin ito. Hello, Mom? Joaquin? Ang boses ni Cynthia ay masaya at kampante. Kumusta ang party mo? Huwag kang masyadong maglalasing. Kailangan mong maging presentable bukas. I'm fine, Mom. Don't worry. Good, sabi nito. Nakausap ko na ang abogado. Inihanda na niya ang lahat ng kopya ng dokumento, pati na ang pluma na gagamitin ni Amara. Everything is set. This is it, anak. Ito na ang katapusan ng lahat ng problema natin. May halong pananabik sa boses nito. Huwag kang papalpak, Joaquin. Bukas, kailangan nating makuha ang pirma na yon. We will, Mom. Sagot ni Joaquin. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang ang ina, kundi pati ang sarili. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang maliit na pagdududa sa kanyang isipan ay naroon pa rin. Isang aninong hindi niya matakasan kahit gaano pa kalakas ang musika o karami ang alak na kanyang inumin. Nang gabing iyon, bago matulog, may isang huling bagay na ginawa si Amara. Mula sa sobre na ipinadala ni Mr. Robles, kinuha niya ang isang maliit at itim na USB flash drive. Napakaliit nito sa kanyang palad, halos walang bigat. Ngunit sa loob ng maliit na bagay na ito, ay nakatago ang kapangyarihan, ang katotohanang wawasak sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang puting bridal purse. Sa loob nito, may isang maliit at lihim na bulsa. Dahan-dahan niyang inilagay ang USB doon. Isinara niya ang purse at ipinatong ito sa tabi ng kanyang damit pangkasal. Ang kanyang sandata ay handa na. Ang kanyang baluti ay naghihintay. Humiga siya sa kama. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo,
Nakaramdam siya ng kapayapaan dahil alam niya, paggising niya, hindi na siya ang Amara na mahina at nagpapaloko. Paggising niya, sasalubungin niya ang araw ng kanyang paglaya. Kinaumagahan, habang naghahanda na ang lahat, nag-vibrate ang telepono ni Amara. Isang mensahe mula sa kanyang ina. "Handa ka na ba, anak?" Tinitigan ni Amara ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot na siya ng puting roba. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matatag. Nag-type siya ng sagot. "Mas handa pa sa kahapon, ma." Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay transformado sa isang hardin mula sa panaginip. Libo-libong puting rosas at baby's breath ang nakapalibot sa bawat mesa. At ang malalaking kristal na chandelier sa itaas ay nagbibigay ng isang mainit at ginintuang liwanag. Ang mga bisita, na pawang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at alta sosyedad, ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga bulungan at tawanan ay lumilikha ng isang masayang ugong. Sa gitna ng lahat, sa presidential table, nakaupo si Amara at Joaquin. Si Joaquin ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang nangiti ay tila nakapako sa kanyang mukha. Habang panakanakang sumusulyap kay Amara, si Amara, sa kabilang banda, ay ang larawan ng perpektong nobya. Kalmado, nakangiti. Ang kanyang kagandahan ngayong gabi ay may kasamang isang kakaibang aura. Isang aura ng kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng mga nakakakita. Sa kanilang tabi, si Cynthia de la Cruz ay parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Bawat bati ng mga bisita ay kanyang sinasalubong ng isang matamis na ngiti na para bang sinasabing, "Oo, ako ang nagplano ng lahat ng ito." Matapos ang hapunan, tumayo ang wedding host sa entablado. "Ladies and gentlemen, bago po tayo magpatuloy sa ating mga tradisyonal na gawain, ang atin pong magandang bride, si Amara, ay may inihanda pong isang espesyal na sorpresa para sa kanyang minamahal na asawa at sa kanyang bagong pamilya." Lahat ng mata ay napunta kay Amara. Tumayo siya. Ang kanyang puting gown ay marahang sumayad sa sahig. Kinuha niya ang isang mikropono na inabot sa kanya. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Si Joaquin at Cynthia ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Ito na yon. Ngumiti si Amara sa mga bisita. Isang nangiting nakakabighani. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa pinakamahalagang araw ng buhay namin ni Joaquin." Tumingin siya kay Joaquin at pagkatapos ay kay Cynthia. "Joaquin, mahal ko, at sa aking bagong ina, Mommy Cynthia. Mayroon po akong isang regalong nais ibigay. Isang regalo na magpapatunay ang aking walang hanggang tiwala at pagmamahal." Sumenya siya sa isang waiter na lumapit dala-dala ang isang leather folder at isang mamahaling pluma sa isang silver tray. Ang parehong folder na unang ipinakita sa kanya. Bago po ang lahat, pagpapatuloy ni Amara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo." Ang mga bisita ay nakikinig ng mabuti. Inaakalang ito ay isang madamdaming kwento ng kanilang pag-iibigan. "Ito po ay isang kwento tungkol sa tiwala," sabi ni Amara. "Tungkol sa kung paano ang tiwala ay maaaring maging isang pundasyon o isang patibong." Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang lambing, napalitan ng isang malamig na diin. "At sa gabing ito, nais kong ipakita sa inyo ang kaibahan ng dalawa." Sa isang iglap na matay ang lahat ng ilaw sa ballroom, maliban sa isang spotlight na nakatutok kay Amara. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng kanilang mga prenup photos ay biglang naging itim. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang pamilyar na boses,
Ang boses ni Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin at Cynthia, tila natigilan ang kanilang paghinga. Sumunod ang boses ni Cynthia, malinaw at malupit. Hindi ko alam na pinalaki kitang isang duwag. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa. At ang pinakahuli, ang pinakamatindi sa lahat, ang boses ni Joaquin, puno ng hinanakit. Ma'am, ginawa ko na ang lahat ng pinapagawa mo. Nagsinungaling na ako kay Amara. Nilandi ko siya. Hindi pa ba sapat yon? Kasabay ng audio, sa malaking screen, lumabas ang mga kopya ng financial reports ng De La Cruz Corporation, ang mga utang, ang mga pagkalugi. Sumunod ang mga bank records, ang mga lihim na transaksyon ni Cynthia. At sa huli, isang malaking larawan ng trust agreement kung saan naka-highlight ang mga salitang exclusive and irrevocable. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang maging isang malakas na dagundong. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng gulat, pagkamuhi, at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang perpektong kasal ay naging isang pampublikong eskandalo sa loob lamang ng ilang segundo. Si Cynthia ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel, hindi makapagsalita. Si Joaquin, sa kabilang banda, ay napatayo. Amara, anong ginagawa mo? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tiningnan siya ni Amara ng diretso sa mata. Walang galit, walang luha. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katapusan. Ibinibigay ko lang ang regalong nararapat sa inyo. Sagot niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mikropono sa mesa. Pagkatapos, sa harap ng daan-daang taong nakatingin, hinubad niya ang kumikinang na diamond engagement ring mula sa kanyang daliri. Lumapit siya sa kinatatayuan ni Joaquin na parang isang estatuang hindi makagalaw. Hindi niya ibinato ang singsing. Hindi siya sumigaw. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Joaquin at inilagay ang singsing sa palad nito. Ang kasal, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa, ay tapos na. Pagkatapos, tumingin siya sa audience. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang kasal na ito, deklara niya, ay kanselado. Tumalikod si Amara at sa gitna ng kaguluhan ng mga flash ng camera mula sa mga cellphone, ng mga bulungang naging sigawan ng isang pamilyang gumuho sa harap ng lahat, nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang bawat hakbang palayo sa entablado ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Iniwan niya ang lahat, ang sirang pangako, ang sirang pangarap, at isang kaguluhang sila mismo ang lumikha. Ang paglakad ni Amara mula sa entablado patungo sa malaking pinto ng ballroom ay marahil ang pinakamahaba at pinakamaingay na paglalakad sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang niya ay sinasalubong ng iba't ibang reaksyon. Ang mga flash ng cellphone ay kumikislap na parang kidlat sa isang madilim na gabi. Sinusubukang makuha ang bawat anggulo ng iskandalo. Ang mga bulungan ay naging mga hayagang usapan, puno ng pagkabigla at paghuhusga. Hindi ako makapaniwala. Kawawang Amara, buti na lang at nalaman niya. Ang kapal ng mukha ng mga De La Cruz. Nakakahiya sila. Sa harap pa talaga ng lahat. Ngunit wala sa mga ito ang narinig ni Amara. Para sa kanya, ang ingay ng paligid ay unti-unting humina at nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang matatag na ritmo ng kalayaan. Habang naglalakad siya sa aisle, na dapat sana'y maghahatid sa kanya sa kanyang bagong buhay, hindi niya tiningnan ang mga bisita sa kaliwat kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa kanyang ina, si Elisa, na naghihintay malapit sa labasan.
Si Elisa ay hindi nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap. Puno ito ng pagmamalaki, pag-unawa, at walang kapantay na pagmamahal. Nang malapit na si Amara sa pinto, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Mahigpit, desperado. Amara, sandali! Si Joaquin. Nakasunod pala ito sa kanya. Ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo na. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na ngayon sa kanyang nanghihinang katawan. Please, wag mong gawin to. Pagmamakaawa nito, ang boses ay garalgal. May paraan pa para ayusin to. Pwede nating sabihin na hindi totoo yung narinig nila. Pwede nating dahan-dahang inalis ni Amara ang pagkakahawak ni Joaquin sa kanyang braso. Tiningnan niya ito, hindi na tulad ng dati na may pagmamahal o sakit. Ang tiningnan niya ay isang estranghero, isang kaawa-awang estranghero. Tapos na, Joaquin, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Walang nang dapat ayusin dahil wala nang natira. Pero, paano tayo? Paano ako? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Na para bang hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumagana ang kanyang mga dating charm. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Amara ng awa, ngunit hindi sapat para baguhin ang kanyang desisyon. Dapat inisip mo, yan bago mo ako ginamit. Sagot niya. Ang tanong na yan, Joaquin, itanong mo sa sarili mo at sa ina mo. Tinalikuran niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sinundan ni Joaquin. Naiwan itong nakatayo sa gitna ng aisle, tulala, habang pinapanood siyang maglakad palayo. Nang marating ni Amara ang kanyang ina, walang salitang namagitan sa kanila. Inakay siya ni Eliza palabas ng ballroom, papalayo sa kaguluhan, papalayo sa mga mapanuring mata. Paglabas nila sa hotel lobby, ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas malinis. Huminga ng malalim si Amara. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula. Hindi na niya kailangang magpanggap. Hindi na niya kailangang umiyak. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Ito ang sasakyan ng isang kaibigan ni Elisa na naghihintay sa kanila. Binuksan ni Elisa ang pinto para sa kanyang anak. Bago pumasok, isang huling sulyap ang ibinigay ni Amara sa marangyang hotel. Ang gusaling iyon, na dapat sana'y maging saksi sa simula ng kanyang buhay may asawa, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang paglaya. Hindi ito isang masayang pagtatapos, pero isa itong tamang pagtatapos. Nang nasa loob na sila ng sasakyan at nagsimula na itong umandar palayo, saka lang tiningnan ni Amara ang kanyang ina. Nakatingin din pala ito sa kanya. At sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, habang ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana, sabay silang ngumiti. Hindi isang ngiti ng tagumpay o paghihiganti, isang ngiti ng kapayapaan. Tumingin si Amara sa bintana, pinapanood ang hotel na unti-unting lumiliit sa malayo, hanggang sa ito'y maging isang tuldok na lamang sa gitna ng gabi. Ang kabanata ng kanyang buhay kasama si Joaquin de la Cruz ay opisyal nang nagsara. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na iskandalo ng kasal na hindi natuloy ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita at tsismis sa mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Ngunit ang epekto nito ay nanatili, isang markang hindi na mabubura. Nakatayo si Amara Reyes sa harap ng isang malaking salamin na dingding ng kanyang bagong opisina. Mula sa 20 palapag ng gusali, tanaw niya ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay na nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at lila. Ang opisina ay hindi kasing laki ng kay Joaquin, ngunit ito ay sarili niya. Bawat upuan, bawat mesa, bawat plano na nakalatag ay bunga ng kanyang sariling pawis, talento at determinasyon. Reyes Design Studio. Ang kanyang pangalan, ang kanyang tatak. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi naging madali ang lahat.
Kinailangan niyang harapin ng media ang mga tanong, ang awa at paghuhusga ng mga tao. Ngunit sa tulong ng kanyang ina, hinarap niya ang lahat ng may dignidad. Ginamit niya ang sakit hindi para sirain ang sarili, kundi para buuin ito muli sa isang mas matatag na bersyon. Itinayo niya ang kanyang maliit na architectural firm at dahil sa ingay na nilikha ng kanyang kwento, maraming kliyente ang lumapit. Mga taong humanga hindi lang sa kanyang talento, kundi sa kanyang katapangan. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi, napadaan ang kanyang mata sa isang tablet na nakabukas sa isang news website. Ang headline, De La Cruz Mansion, isinailalim na sa foreclosure ng bangko. Sa ilalim nito, isang larawan ng mansyon sa Forbes Park. Ang dating marangyang gate nito ay may nakakabit ng malaking anunsyo mula sa bangko. Ayon sa balita, matapos ang iskandalo, sunod-sunod nang bumagsak ang mga negosyo ng mga De La Cruz. Ang mga pinagkakautangan ay sabay-sabay na naningil. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay nagsialisan. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan at panloloko. Si Cynthia ay hindi na nakikita sa mga social gatherings at si Joaquin ay tuluyan ng naglaho sa mata ng publiko. Hindi nakaramdam ng saya si Amara. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman lang niya ay isang tahimik na pagtanggap. Ito ang resulta ng kanilang mga piniling desisyon. Isinara niya ang news website. Hindi na ito bahagi ng kanyang buhay. Naalala niya, isang buwan matapos ang kasal, tumawag si Joaquin mula sa isang hindi rehistradong numero. Nakilala niya ang boses nito. Puno ng pagmamakaawa at pagsisisi. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang tawag at pagkatapos ay tuluyan ng binura ang numero nito mula sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap. Ang pagpapatawad ay ang kakayahang palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan at malaya na siya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Elisa may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ugali na ng kanyang ina na dalawin siya tuwing hapon. Mukhang pagod na pagod ka na, anak, sabi ni Eliza habang iniaabot ang 1 tasa kay Amara. Medyo lang po, ma, nakangiting sagot ni Amara. Marami lang pong deadlines, pero masaya po ako. Alam ko, sabi ni Eliza. Naupo sila sa isang maliit na sofa na nakaharap sa malaking bintana. Sabay nilang pinanood ang papalubog na araw. Alam mo, anak, basag ni Eliza sa katahimikan. Ang bawat paglubog ng araw ay masakit tingnan, parang isang pagtatapos. Pero palagi nitong ipinapangako na may bagong umagang darating, isang bagong simula. Napangiti si Amara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, ang parehong kamay na gumabay sa kanya sa gitna ng kadiliman. At sa bawat bagong umaga, ma, kasama ko po kayo. Palagi, sagot ni Eliza. Nakatitig lang sila sa papalubog na araw. Ang puso ni Amara ay puno ng pasasalamat at kapayapaan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na magiging bahagi na niya habang buhay. Ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan, ng kapangyarihan ng katotohanan, at ng walang sawang pagmamahal ng isang ina. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa isang wasak na kasal. Doon pa lang pala ito nagsisimula.